Sinexually harass ka ng supervisor mo sa trabaho. Nagsumbong ka sa management, pero walang pakialam at hindi ka agad pinrotektahan. Dahil hindi mo na matiis ang sitwasyon, nag-resign ka. Ang tanong, resignation ba talaga yon o constructive dismissal? Ako si Attorney Adrian Entaso, isang profesor, unionista at abogadong manggagawa. Tara pag-usapan natin ang constructive dismissal dahil sa sexual harassment. Sa kasong LBC Express versus Palco, si Monica ay isang customer associate ng LBC. Ang kanyang immediate supervisor na si Arturo ay nagsimulang gumawa ng mga kilos na ikinaiilang niya. Hanggang nauwi ito sa unwanted touching, paghalik, paghila sa strap ng kanyang bra, sexual remarks at pagtatangkang halikan siya sa kanyang labi. Nagsumbong si Palco sa management. Pero ayon sa Korte Suprema, hindi naging prompt at sensitive ang naging aksyon ng employer sa kanyang reklamo. Dahil sa hostile at offensive work environment, napilitan siyang mag-resign. Ang tanong, voluntary resignation ba iyon? Ang constructive dismissal ay nangyayari kapag ginawang imposible, unreasonable at unlikely na ipagpatuloy ang pagtatrabaho ng empleyado o naging harsh, hostile at unfavorable ang kanyang working environment kaya napilitan siyang umalis. At ang sexual harassment ay maaaring lumikha ng mismong ganitong hostile working environment. Mahalagang tandaan, hindi sinabi ng Korte Suprema na otomatikong pananagutan ng employer ang lahat ng personal na ginawa ng supervisor. Pero nang malaman ng LBC ang reklamo, mayroon itong obligasyon na kumilos. Ang kabiguan nitong agaran at sensitibong pagtugon sa reklamo ay nagpapatibay sa hostile working environment. Hindi porket ikaw ay nagsumite ng resignation letter, voluntary resignation na agad ito. Kung napilitan kang umalis dahil sa sexual harassment at hindi ka nabigyan ng employer ng sapat at agarang proteksyon, maaaring resignation mo ay ituturing na constructive dismissal. Sa kaso ni Palco, pinanagot ang LBC para sa separation pay, back wages, moral damages, exemplary damages at attorney's fees. Kaya kung nakakaranas ka ng sexual harassment sa trabaho, huwag manahimik at mag-ipon ng ebidensya. I-save ang messages, email, screenshot, CCTV kung meron, pangalan ng mga witnesses, at kopya ng complaint na isinumite mo sa management o sa HR. Tandaan, hindi sapat na sabihing nag-resign naman siya. Ang tanong ay bakit napilitang mag-resign ang nasabing manggagawa. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng parehas na sitwasyon, i-scan ang QR code o i-click ang link ng sumbungan ng kamanggagawa para sa gabay sa iyong pagrereklamo. Andito ang Batas Manggagawa at Kamanggagawa Party List. Handang samahan ka sa iyong laban hanggang dulo. I-like at i-share din ang video na ito sa iyong kapwa kamanggagawa para malaman din nila ang kanilang mga karapatan. I-follow din sa Facebook, TikTok, YouTube at Instagram ang Abogadong Manggagawa para malaman mo ang iyong mga karapatan. Kaya muli, laban manggagawa!